Kumusta mga amigo? Madali ang update lang tayo mga amigo sa trade regarding dito kay Damian Lillard. Kanina ay sinabi natin sa naunang video na hindi na nakikipag-usap pa sa trade ang Miami Heat patungkol dito kay Damian Lillard at ngayon mas marami ang na-involved na team sa trade mga amigo. Ayon sa report ni Jack Fisher ng Yahoo Sports, ang Chicago Bulls at Toronto Raptors ay sasali din sa trade talks at may realistic assets para makuha si Dame. Pwede kasi mga amigo na isama si Zach LaVine sa trade para mawala na si Dame sa Blazers. Handa rin makipagtulungan ang Utah Jazz at Phoenix Suns sa multi-team trade na ito mga amigo. Ayon pa sa lumabas na report, pwede rin makisali ang Indiana Pacers sa naturang trade dahil tiyak na marami din ang tumatarget dito kay Buddy Hield. Dahil dito sa tuloy-tuloy na update ng trade talks kay Damian Lillard, mukhang ilang oras na lang o araw ay makikita nating maitrade na talaga si Damian Lillard. Samantala ayon naman sa report, bagamat kumpleto na ang Los Angeles Lakers at maganda ang kanilang moves na ginawa ngayong off-season, pwede pa rin daw sumugal sila mga amigo dito kay James Harden para makasigurado na manalo ng kampeonato. Ayon sa article, ang trade package ay makukuha nga ng Lakers si James Harden kapalit ni D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at 2029 first round pick. Narito ang 5 rason kung bakit pwedeng sumugal ang Lakers sa trade na ito to acquire James Harden. Una, si James Harden ay ang assist leader sa liga last season. Si James Harden mga amigo ay kilala sa kanyang scoring ability kung saan naging 3-time scoring champion pa siya mga amigo. Pero bukod doon, hindi rin may kakaila ang kanyang playmaking ability na tumulong kay Joel Embiid para maging MVP last season. Last season, si James Harden ay nag-a-average ng 10.7 assists per game. Aling James Harden ay mas lalong magiging madali para kay Anthony Davis at LeBron James kung saan hindi na kailangan umasa lang kay LeBron ang Los Angeles Lakers sa kanyang playmaking ability. Ibang level pa rin talaga ang kakayahan ni James Harden na gumawa ng play para sa kanyang sarili at sa iba. Pangalawa, si James Harden ay nasa prime pa rin mga amigo. Bagamat medyo nawawala na ang kanyang athleticism at quickness, ang kanyang ball handling skills, footwork at iba't ibang paraan para maka-score ay ang naglalagay sa kanya bilang isang dominanteng offensive player dito sa liga. Kahit na naging pass first siya last season, ay nag-a-average pa rin mga amigo si James Harden ng 21 points per game. Pangatlo, ang pick and roll sa pagitan niya at ni Anthony Davis ay pwedeng makagawa ng isang unstoppable force. Ang kakayahan ni James Harden na umiscore ay talagang makakatulong kay Anthony Davis na mag-operate sa loob ng madali. Hindi mo nga naman pwedeng iwanan itong si James Harden sa labas kung saan last season ay tumitira ito ng 36.3% from 3-point area. Kung didepensahan mo naman si James Harden, ay madali niyang mahanap si Anthony Davis under the basket. So talagang napakahirap na trabaho sa depensa na mapigilan ang duo na ito. Pang-apat, si LeBron James ay may panahon na makapag-relax at pwedeng hindi na maglaro bilang isang point guard. Si LeBron James sa kanyang buong career ay talagang palagi siyang naaatasan na maglaro bilang isang point guard. Well, ibang level kasi mga amigo ang IQ at playmaking ability ni LeBron. Adding James Harden ay mapapayagan nga si LeBron James na mabawasan ang kanyang ball handling duty at pwede siyang makapag-relax dahil mapagkakatiwalaan ang kanyang kasama na mag-facilitate at umiscore. Panglima, makakatulong talaga si James Harden sa Los Angeles Lakers para manalo ng kampeonato. Bagamat ang potensyal na magiging problema ng Lakers ay ang attitude ni James Harden, wala namang duda na ang kanyang skills ay talagang maaasahan mga amigo para masigurado na manalo sila ng kampeonato. Tapos maglalaro ka pa kasama ni LeBron James na isang malupit na leader
ay pwede rin talagang mabago ang kanyang attitude. Si James Harden at D'Lo ay hindi naman nagkakalayo in terms of skills. Okay pa rin itong si James Harden pagdating sa depensa. Pero kung depensa ang pag-uusapan ay mahirap talaga mapantayan ang hustle at energy ni Jared Vanderbilt. Isa pa, ayon sa report mga amigo, ang bagong pirmang mga player dito sa Los Angeles Lakers ay pwede lamang ma-trade mga amigo kapag dumating na ang December 15.